Wala ngang lindol pero para namang binagyo ang pamamahay na to. Wala nang bago dahil halos araw-araw naman ay ganito na ang daily routine namin mag-iina. Napaka-basic na lang sa akin to dahil tuwing maglilinis naman ako, tahimik lang isang bata sa Gedli. Noon ako nang linisin tong kwarto para naman makahiga ng ayos yung isang batang dumidede dyan. Kapag may toddler ka talaga, asahan mo na kahit maglinis ka ng paulit-ulit talagang laging may kalat. Inayos ko na rin dyan yung mga charger na nakapatong sa ibabaw ng rep dahil dyan talaga kami laging nagcha-charge. At pagkatapos nga niyan ay dito naman ako sa may kusina naghugas sa mga pinggan. Lagi namang kakaunti ang hugasin dito dahil tatatlo lang naman kami dito sa bahay. Kapag nga pala naghugas ako ng pinggan, pinapatulo ko muna dun sa dish drainer para mabilis na rin siya matuyo. Pag naman walang pasok yung anak kong panganay, siya talaga naghuhugas lagi ng pinggan. Nilinisan ko na rin to ibabaw ng lamesa para naman pagkain namin mamaya ay malinis na. At pagkatapos niyan ay sinabay ko na rin linisan yung mga bangko. At habang naglilinis nga ako ay nagsabay na rin ako ng pagsasaing para naman pagkatapos ko malinis ay luto na yung sinaing namin. Etong salas talaga ang laging makalat dahil dito talaga lagi naglalaro yung batang maliit. Kaya nga yan yung part na lagi ko nililinisan dahil dyan siya lagi nakatambay. Inipon ko na nga muna lahat ng mga laruan niya dyan, nilagay ko doon sa laundry basket para pisan-pisan. Halos nga lahat ng mga nakalagay dito at talagang kinakalat niya, pati nga itong mga hanger ko kinakalat niya din. Kaya hindi pwede talaga na hindi ka maglilinis sa isang araw. Nung naligpit ko na nga lahat, isa ka naman ako nagwalis.